Pastor Dave, dito po sa ating paalala ng Diyos, hindi lang mga isyong, di ba? Hindi lang mga isyong pambansa ang gusto po nating ikonekta sa mga Mm. aral ng Biblia. Tingnan din natin yung araw-araw na pamumuhay ng ating mga kapatid. Gaya, ito mga kapatid, gaya ng kwentong na ibabahagi sa social media. At sa araw po na ito, isang kwento ng pagtulong kung saan marami ang naantig sa ginawa ng isang senior citizen. Sa Facebook post po ni Aika Mabale, makikita ang isang lolo na kumakatok sa kanyang kapitbahay. Nang may nagbukas ng bintana, iniabot ni lolo ang isang paper bag sa kanyang kapitbahay. Ito, panoorin po natin. Birthday ko eh. Nagpaano ako ng panito ako. Happy birthday! Ito ka naman yan. 71. 72. Sana all. Sana, di ba kasi papa ganyan. Happy birthday! Mamaya pa naman kay Bobby. Hindi si Kuya Bobby kahapon. Hindi, nakuha ko na. Ano ba mo na? Ate Pepay. Ang lalaki pong nasa video ay si Lolo Lando. Siya po ay 72 years old. Ayon sa uploader ng video, birthday blowout ni Lolo Lando ang burger na inaabot niya po. Nakuha niya ang pambili ng mga burger gamit ang ayuda na 400 pesos mula sa barangay. Alam niyo po, hindi naman kasi mayaman si Lolo Lando. Mag-isa na lang daw po siya sa buhay. Walang regular na trabaho at ang kanyang ginagawa, isa siyang barker ng jeep. Maraming netizens po ang naantig sa video na ito. Kung sino pa kasi, 'di ba, ang kapos sa buhay, sila pa yung handang magbahagi talaga ng walang hinihintay na kapalit. Pakinggan natin ang paalala ng Diyos tungkol sa pagbibigay sa kapwa. Pastor Dave, I'm sure napanood nyo na yung video. Ano po yung naging reaction yung pinanood nyo yung video rin? Ay talaga nagbibigay ng inspirasyon si Lolo Lando, no? Dahil sa kanyang malasakripisyong pagbibigay sa kapitbahay na nagdiriwang ng birthday. Mhm. Mula pa sa pera na dapat ay para sa sarili niyang pangkain. Mhm. Ito nga ay magandang halimbawa ng pagmamahal sa pagbibigay ng isang mahirap sa kanyang kapwa na nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa ating lahat sa gitna ng mga kontrobersya at ng kasakiman at katiwalian sa ating bansa ngayon. Sana marami pa sa ating mga kababayan ang tumutok sa paggawa ng ganitong uri ng pagmamahal at pagbibigay sa kapwa para maibsan naman ang kahirapan sa ating bayan na bunga ng karupukan na laganap sa ating lipunan ngayon. Tulad ng kasabihan, mas mabuti pa ang magsindi ng isang kandila kaysa sumpain ang kadiliman. Matanda na po, Pastor Dave, si Lolo Lando, 72 years old nga po. Hindi marangya yung kanyang buhay, pero parang ramdam mo dun sa kanya, sa tinig ng boses niya, yung saya niyang magbahagi ng meron siya sa kapwa. And he was really celebrating life. Yung tipong birthday ko eh. Diba? Parang binigyan ako ng Panginoon ng isa ulit na birthday eh. Kaya parang gusto niyang ipagyabang, ipagbunyi, i-celebrate yung kanyang birthday. Pero ano po yung sinasabi rin ng salita ng Diyos sa mga ganitong klase ng tao, Pastor Dave? Ay meron talagang sinasabi ang salita ng Diyos sa mga tulad ni Lolo Lando sa kanyang masayang pagbibigay. At ngayon babasa natin ito sa sulat ni Pablo sa pangalawang sulat niya sa taga-Korinto, chapter 9 verse 7. Ito yung ating mababasa. Sabi rito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasihan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So may gantimpala yan, dahil ito ay nagbabadya po, nagpapakita ng Diyos ng pabor sa ganyang mga tao. At nga doon sa dahil mahal ng Diyos sa mga nagbibigay ng may kagalakan, yun lang sapat na sa Panginoon ng may kagalagan. Yung sinasabi niya, mararamdaman mo na wala yan sa liit o sa laki ng ibibigay mo. Ang sinasabi ko, parang sinasabi ng Lord, kung ano yung talagang bukal sa puso mo, yung willing ka to give. Bakit ikinalulugod po ng Diyos na nakikita niya tayong mga anak niya na nagtutulungan, Pastor Dave?
Totoo nalulugod ng Diyos diyan. Actually, ito ay dahil sa katuparan ng isang utos ang binigay ng Diyos sa ating lahat. At ito ay matatagpuan natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 5, verse 14. Ito pa ating mababasa. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ng Diyos ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At matatagpuan rin natin sa sulat sa mga taga-Hebreo o mga Hebreo, chapter 13, verse 16, at huwag nating kalilimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. At makikita rin natin sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, ang tumutulong sa mahirap ay parang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa kabutihang ginawa niya. Kaya hindi po palalampasin ng Diyos ang hindi papapalain po yung mga taong tumutulong sa kapwa. Ang sarap pakinggan. Sabi nga po nila, hindi mo naman madadala talaga yung mga yaman mo o material na bagay na mayroon ka sa kabilang buhay, ang mga bagay na mayroon ka dito sa lupa. Gaano kahalaga po, paalalahanan natin yung mga kapatid natin. Kasi siguro Pastor Dave, babalansihin na minsan, kahit gusto magbigay, iniisip parang, paano for the rainy days? Tatabi ko na lang to sa pamilya ko. Tatabi ko na lang. Wag na muna ngayon. Hindi, not at this point. Or parang, hindi naman kami mayaman Dapat yung mga mayayaman ang tumutulong. Pero, gaano kahalaga po yung pagbabahagi ng mayroon ka? Again, sabi nga po natin mga kapatid wala po ito sa laki ng ibinibigay. Pero gaano kahalaga yung pagbabahagi kung ano yung mai-share mo? Kagaya si Lolo Lando, 400 pesos na ayuda. Hindi pa umabot sa 500 yung naibigay ng barangay. Ayuda yon. Barker siya mga kapatid. Walang kasiguruhan kung magkano yung kikitain niya for that day. Pwedeng 20 pesos, 40 pesos, diba? Pag siguro maswerte-swerte, aabot yan na 100, 200. Pero yon talagang bukal sa kanyang loob yung pagbibigay. Gaano kahalaga yung pagbabahagi po ng mayroon ka? Well, unang-una nga, mahalaga kasi na yung ating pagbibigay kusang loob. Hindi po na tayo napilitan tulad na nabasa natin kanina. Minamahal ng Diyos yung mga taong masayang nagbibigay. So, kahit sabihin natin na parang pang rainy day ito, pero kung naudyo ka ng puso mo dahil sa pagmamasakapan, ibigay mo yon at handa ka naman magtiwala sa Diyos at meantime, magsakripisyo konti para makatulong sa kapwa. Basta ang mahalaga, magkalak ang puso mo. Kung saan loob yung pagbibigay, hindi sa napipilitan ka. Mahalaga ang pagbabahagi sa ating kapwa. Dahil nga, totoo yung ating mga kayamanan sa mundo, hindi man natin laging mahawakan yan. Makikita natin yung paalala ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 6, verse 19 to 21. Ito yung ating mababasa. Huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan ninyo dito sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira at may kawatang nakakapasok upang magnakaw nito. Salip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ito ay sumagitan ng pagbibigay natin sa mga nangangailangan, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang kawatang papasok upang magnakaw nito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang gusto ng Diyos sa ating puso na sa Kanya. Yung pagmamahal natin sa Kanya, nagpapakita po sa ating pagmamahal sa kapwa at yung napapatunay sa ating pagbibigay sa ating kapwa, lalo na pag nangailangan sila. Nababasa rin natin ito sa sulat ni Pablo, unang sulat ni Pablo kay Timoteo, chapter 6, verse 18 to 19. Itong sabi ni Pablo sa kanya, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-ipon sila ng kayamanang magiging matatag na pundasyon nila sa hinaharap at matatamo nila ang tunay na buhay na galing sa Diyos. So ang buhay natin, di nababate dyan sa ating mga kayamanan kasi mawala din yan Ang tunay na buhay ay yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Yan ang layunin kung bakit tayo narito sa mundong ito. At yan, sa magitan niyan, nakakaipon tayo ng kayamanan sa kabilang buhay. Pastor, may mga tumutulong na ika nga, ma-flex lang ba sa social media? Ano po yung kaibahan ng pagtulong para mapuri ng ibang tao versus para sa ikalulugod ng Diyos?
Magandang tanong yan, no? Actually, sinagot ng Panginoon yan sa kanyang katuruan na makikita sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 6, verse 1 to 4. Ito pa yung babasa natin. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lamang, sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag nagbigay kayo ng limos, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga napakitang tao sa mga sinagoga at sa mga daan para purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo ang totoo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng limos, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng inyong kanang kamay, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang gagantimpala sa inyo. Amen. Bilang isang family counselor, Pastor Dave, paano po natin sisimulan sa mga bata yung pagiging mapagbigay? Yung naalala ko nung lumalaki ako, naririnig na lagi akong bibilinan. Kasi pag bata ka, 'di ba? Pag may kinakain ka, parang, bigay mo, share mo. Ayaw, lalo na pag na-enjoy mo yung food. May mga pagkakataon ganon. Pero ini-explain sa akin, dapat mag-share ka. Hindi naman kukunin lahat yan sa'yo eh. Dapat bibigay mo, mag-share ka kasi siya wala. Ganon usually. Pero, lalo na po sa ngayon, paano masisimulan ng tama sa mga bata na ituro nga yung pagiging mapagbigay na at malasakit. Kasi para sa akin, yung pagbibigay, malasakit yan eh. Malasakit sa kapwa. So, paano po? Go ahead, Pastor Dave. Well, unang-una, dapat magpakita muna ang mga magulang ng magandang halimbawa ng pagiging mapagbigay. Kasi alam mo, nahahawa ang mga bata dyan eh. Yan pa yung karanasan ko bilang magulang sa aking mga anak. Pagtapos ay ituro sa mga anak kung paano ito nakakalugod sa Diyos at kung bakit mahalaga ang pagmamahal at pagbibigay sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Magandang simulan ito sa loob mismo ng pamilya. Diba? Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga anak ng kahalagahan ng bigayan sa isa't isa bilang magkakapatid, no? Sa araw-araw, hindi lang pag Pasko. Yes. Alam mo, sa biyaya ng Diyos naman, Cheryl, kahit hindi kami mayaman, ang mga anak namin ay sanay sa pagbibigay at pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kahit sa isa't isa, ay mapagbigay sila bilang magkakapatid, lalo na pag may nangangailangan sa kanila at di lamang pag may okasyon. Dahil ito ang halimbawang nakita nila sa amin sa biyaya ng Diyos bilang kanilang mga magulang sa buong panahon ng paglaki nila sa aming tahanan. Purihin ng Diyos at dahil mapagmahal ang aming mga anak sa lahat ng tao, hindi lamang sa kanilang mga kaibigan. Yan po ay isang bagay na papasalamat talaga kami sa Diyos. Amen. Mga kapatid, aminin po natin, di ba? Minsan, masyado po na tayong nakatuon sa sarili natin, sa mga problema, mga alalahanin at mga hamon na araw-araw natin pong pinapasan. And that's understandable. Realidad po yan ng buhay eh. Lahat tayo may kanya-kanya po tayong laban. Pero yun po ang dahilan kung bakit, di ba, napaka-espesyal ng kwento ni Lolo Lando. Dahil kahit siya may sarili ring mga pagsubok, kahit kapos din po siya sa buhay, hindi niya hinahayaang maubos yung kanyang pagmamalasakit para sa kapwa. Siguro, ito po yung paalala sa atin ng Diyos. Hindi naman niya laging hinihingi kung gaano kalaki ang kaya nating ibigay. Mas mahalaga kung gaano kalaki ang ating puso para makita ang pangangailangan ng iba. Huwag nating hayaang mawala ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Dahil kapag may malasakit po tayo, hindi natin itinatanong kung gaano kalaki ang maibibigay natin. Ang itinatanong natin, sino kaya ang maaaring matulungan ko ngayon? Kaninong buhay kaya ang maaari kong mapasaya o mapagaan ngayon? Dahil minsan, hindi pera po ang pinakamalaking tulong. Minsan ang pinakakailangan ng isang tao, isang pusong may pagmamalasakit. Isang taong makikinig, uunawa o magpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. At kung may isang bagay po tayong maiuuwi siguro no, sa kwento po ni Tatay Lando, sana ito yon.
na hindi man natin kayang baguhin ang buhay ng lahat, pero sa pamamagitan po ng isang pusong may malasakit, maaari nating mapagaan ang pasanin ng kahit isang tao. At minsan, sapat na yon. Dahil kapag pinili po natin ang pagmamalasakit, hinahayaan natin ang pag-ibig ng Diyos na kumilos sa pamamagitan natin. Kanina po, ibinahagi natin na ang isang lolo na kahit walang-wala sa buhay, masayang nagbabahagi sa kapwa. May kinalaman dyan po ang ating Bible story of the day, ang dukhang byuda at ang kanyang 2 kusing. Ang dukhang byuda at ang kanyang 2 kusing, matatagpuan po itong kwentong ito sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Isang araw, nakaupo si Jesus malapit sa lagayan ng mga handog sa templo. Pinagmamasdan lang niya yung mga taong pumupunta roon para magdala ng handog. May mga mayayaman, marami sila. Ang inihuhulog nilang handog, malalaking halaga ng pera. Kitang-kita ng lahat ang laki ng mga inihahandog nilang pera. Hanggang may dumating na isang babae. Malayo siya sa mga dumarating na mayayaman sa templo. Byuda ang babaeng ito. Mahirap ang buhay. Walang halos pag-aari. Pero sa kabila nito, alam nyo, lumapit siya sa lagayan ng handog at tahimik na naglagay ng 2 kusing. Napakaliit na halaga nito kumpara sa ibinibigay ng mga mayayaman. Sabi nga po, kulang pa ang 2 kusing na ito para bumili ng tinapay. Alam nyo, nakita ito ni Jesus sa ginawang ito ng babae. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabing, ang dukhang balong ito ay nagbigay ng higit kaysa sa lahat ng naghulog sa kabang yaman. Paliwanag ni Jesus, ang mga mayayaman ay nagbigay mula sa sobra nilang yaman. Ang babae nagbigay mula sa kanyang kakapusan. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang ating discussion, ito ang ating tanong tungkol sa ating Bible story of the day. Ano ang hindi mo malilimutang naitulong sa iyo ng kapwa mo? Ano ang hindi mo malilimutang naitulong sa iyo ng kapwa mo? Mag-comment na po kayo, i-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. Ang sarap po basahin yung mga yan. Please sagutin nyo po yung ating tanong mga kapatid. Kasi 'di ba, marami tayong tulong na nakukuha sa buhay po natin, siguro, I'm sure, no? Pero meron marami dyan na tumatatak sa atin na kung kailan natin least expected, ay yun yung mga taong tutulong pa sa'yo. Diba? Sige nga po, ikwento nyo sa amin. I-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya, babasahin natin yan isa-isa. At syempre, pipili po tayo ng 3 winners na magkakamit po ng gift pack mula sa MX3. Tuloy po natin ang ating paghimay discussion dito po sa ating Bible story of the day. Pastor Dave, yung binibigay na handog po sa templo, para saan po yun? Required ba na lahat ay magbigay po noon? Sa panahon kasi ng ating Panginoong Hesus, may mga batas silang pangreliyon pagdating sa mga abuloy na hinihingi sa mga Hudyo para sa templo ng Diyos. Ang mga kaban kung saan nilalagay ang mga abuloy na ito ay 13. At ito ay gawa sa tanso, kaya't maririnig mo pag nagminahulog ng pera doon kasi tumataginting sa loob ng tansong sisidlan. Meron silang 4 na uri na abuloy na nilalagay dyan sa mga kaban na yan. Una-una, naroon yung sa pilitang annual o pang isang taon na buwis na hiningi para sa templo. Yung titawag na temple tax. Once a year lang binibigay yan. Ito ay obligasyon ng lahat ng lalaking Hudyo. 2 ang pinaglalagyan niyan, 2 sisidlan. Pangalawa, mayroon ding hinihinging mga abuloy para sa mga hayop na binibili ng mga pare para sa mga sakripisyo sa templo at para din sa mga materyales na kailangan para sa pagpapanatili ng mga kasangkapan sa templo. Dito, 5 sisidlan ang pinaglalagyan niyan. Pangatlo, mayroon ding hinihinging abuloy mula sa mga sobrang pondo ng mga mananamba mula sa mga sakripisyo na handog nila na inalay nila sa templo. Yung mga sobra, hinihingi na gusto nilang ibigay para sa templo. 5 sisidlan yan.
At pagkatapos, yung pang-13 o yung 13th na lalagyan or kaban, dito naman yung tinatawag na kusang loob ng mga handog na ibinibigay ng mga tao para sa Diyos. Dito hinulog ng balo ang kanyang 2 kusing na siyang pinakamababang hinihinging halaga sa pwedeng ilagay sa kaban ito. Kasi hindi ka pwede maglagay dyan ng lower than 2 kusing. Okay, kailangan pinakamababa yung 2, kundi hindi na yan na nila tatanggapin, no? So, yung ginawa ng babae, yung mababang pwedeng ibigay doon sa sisidlan na yon. Yun yung kusang loob na handog. Opo. Pero required ba yon, Pastor Dave? Required po ba yun sa lahat na magbigay? Well, yung taunang buwis para sa templo ay sa pilitan. Pero ito ay hiningi lamang mula sa mga hustong gulang na mga lalaking Hudyo, hindi sa mga babae o sa mga alipin o sa mga minor na edad. Kaya nga yung babaeng balo ay hindi kailangan magbigay nito. Yung sumunod namang 2 uri ng mga handog ay hinihingi, inaasahan lamang yan sa mga kalalakihan. Kaya doon lang sa ika-13th na lalagyan, yung tinatawag na kusang loob na kaban, doon lang naglagay yung babae at yan ay kusang loob. Hindi po yan persahan. So, yung 2 kusing na meron ang babaeng byuda, no? Nung mga panahon na yon, pag-usapan natin, na-curious yung mga tao, I'm sure, no? Para ano ba yung halaga nun, Pastor Dave? Ano yung, kumbaga, purchasing power nito? Magandang tanong yan, no? Yung ginamit na salita dito sa original na wika ng Ebanghelyo ni Marcos, sa salitang Griego, para sa 1 kusing ay tinatawag na lepton, no? Ang 2 lepton o kusing ay katumbas ng 1/64 ng pang-araw-araw na sweldo ng isang Hudyo o katumbas ng pang-6 na minuto na sweldo sa trabaho. Ganong kaliit yung halaga nun. Ang kayang bilhin ng 2 kusing na ito ay halos kulang pa para sa isang maliit na monay, isang dakot ng olibo o sapat na langis para pangsindi ng isang lampara nila sa gabi. Ganon kababa ang halaga nun. Wow. Yung 2 kusing na, ayun nga po, na ito, maliit na halaga pero pinili niya pa rin. Ano po ba, nalagay ba dun sa kwento na maliit yung halaga pero pinili niya pa rin na ihandog ito? Okay. Well, wala naman sinabing direkto yung dahilan kung bakit yan nilagay. Pero the fact na naglagay siya doon sa sisidlan na para sa mga kusang loob na gusto magbigay ng parangal sa Diyos, makikita natin yung motibo nitong balong ito. Dahil sa kusang loob na pagnanais niyang bigyan ng parangal at pasasalamat ng Diyos mula sa buong makakaya niya, kahit na siya isang mahirap na balo lamang. Alam mo kasi sa panahon ng Panginoong Hesus, ang mga babaeng balo ang pinakadukha sa lipunan ng Israel noon. Dahil patriarkal ang kultura nila, pag namatay ang isang asawang lalaki, ang balong babae ay walang legal na karapatan na manahin ang mga kalupaan o pag-aari ng kanyang asawa. Kundi ito ay pinapasa sa mga anak na lalaki kung may anak na lalaki, at sa mga kung hindi man walang anak na lalaki, ito ay pupunta sa mga kamag-anak na lalaki. So wala pong magiging parte yung balo. Ang mga kababaihan ay hindi rin pwedeng magkaroon ng sariling sweldohang trabaho sa kanilang patriarkal na kultura. Pero kahit ganito man, kahit mahirap ang balong ito sa kwentong ito, na pinakaitan ng karapatan ng kanyang kultura na magkaroon ng sariling mana o sweldong hanabuhay o swelduhang hanabuhay, ay hindi niya pinakaitan ng Diyos sa pagnanais niyang bigyan siya ng parangal at pasasalamat. Amen. Sa mata po ng iba, Pastor Dave, marahil maliit po yung handog na ito, pero paano po ito tinignan ng Diyos? Makikita natin yan sa yung sinabi ng ating Panginoong Hesus tungkol doon sa handog nitong balon. Makikita natin ito sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 12, verse 43 to 44. Basahin natin. Tinawag ni Jesus ang mga alagad niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay ng mga mayayaman. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lamang ng bahagi ng kanilang kayamanan. Ngunit ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Very touching. Napakaganda po ng gesture na yon noong babaeng byuda. Ano po yung kaugnayan ng pagbibigay
sa pananampalataya sa Diyos, Pastor Dave? Mabuting tanong yan. Una, bilang pagpapahayag ng ating pagpaparangal at pagpasalamat sa Diyos tulad ng ginawa nitong biyudang babae dahil sa kanyang mga pagpapala sa atin at sa kanyang pagbibigay ng lakas at tagumpay sa ating pagsisikap sa ating trabaho para matugunan ang ating mga pangailangan. So ito ay kapahayagan ng pagsamba natin sa Diyos, no? Pangalawa, bilang pagtupad ng kanyang utos na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, at ito ay napapatunayan sa ating pagtulong sa mga nangangailangan at pagbibigay kaginhawaan sa ating kapwa. So ito ay nagpapatunay ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Pangatlo, bilang ginagawa natin ito bilang kapahayagan ng ating pananalig sa kanyang katapatan na patuloy niyang tutugunan ang ating mga pangailangan. Siya nang pinagmumula nito, sa ating pagbibigay, pinapakita natin sa Diyos, Lord, patuloy kami nagtitiwala na patuloy mong tutugunin ang pangailangan sa aming pagbibigay ng parangal sa iyo, sa mga binigay niyo sa amin. Mababasa natin ito sa sulat sa mga Hebreo, chapter 13, babasahin natin verse 1, verse 5, and 16 para makita natin yung kabuuan ng sagot sa tanong na yan. Sabi sa verse 1, magpatuloy kayo sa pagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. So, unang dahilan tayo nagbibigay is magitan ng ito pa papakita ng pagmamahal natin sa kapwa. Sa verse 5, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa kung anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. So, yung pagbibigay natin nakapayagan na ating patuloy na pananalig sa katapatan ng Diyos na tugon ng ating pangailangan. At pangatlo, verse 15, at huwag nating kalilimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ay nahundog, ay kalugod-lugod sa Diyos. So ito ay para nagiging pagsamba natin sa Diyos. Sabi dito, nagiging isang uri ng handog na nakakalugod sa Diyos. So part ng ating pagsamba, ng ating pagbibigay. Pag-ibig, pananalig, pagsamba. Puso po yung tinitignan, Pastor Dave, at hindi yung laki ng ibinigay. Ano pang aral ng kwentong ito po at paano natin ito maisasabuhay? Well, unang-una nga, makikita natin na mahalaga sa Diyos yung kusang loob na galing sa puso, no? At tulad na nabasa natin sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 8, verse 12, no? Basahin natin ulit ito. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makakayanan nyo, hindi niya kayo pinagbibigay ng higit na hindi ninyo kaya. So mahalaga sa kanya yung kusang loob. Malaki man o maliit sa ating sa halaga, ay mas importante yung motibo sa pagbibigay. Sa kwento naman ng babaeng balo na ito ay makikita natin na sa mata ng Diyos ang sukat ng ating pagbibigay ay hindi kung gaano kalaking halaga ang ibinigay natin, kundi gaano kalaki ang kusang sinuko natin sa pagbibigay na yon. Doon nasukat yung pagbibigay ng balo. Mapapahayag natin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa sa magitan ng pagbibigay sa gawain ng Diyos at sa pagtulong natin sa mga nangangailangan kahit kung minsan ito ay sakripisyal dahil sa laki ng pangailangan tinutugunan. Nakakalugod sa Diyos kung ito ay kusang loob at dahil sa pagmamahal, hindi sa pilitan o pagpapagitang tao lamang. May mga taong madamot, Pastor Dave, no? Pero marahil sa mga pwedeng pinagdaanan nila or sa estado ng buhay nila, maaaring pinagkaitan o minsan na rin silang pinagdamutan or katulad nga po ng sinasabi na mention natin kanina na may kanya-kanya tayong battle or na gipit ang sitwasyon palagi. So kung nagkakaroon ng sobra or mayroong sobra, talagang itinatabi sa future na pangangailangan. Pero paano po ba mag-heal mula rito para muling matutong magbigay sa mga kapwa, yung mga naka-experience na pinagdamutan? Di ba? May mga ganun, Pastor Dave, yung parang minsan ako nangailangan pero hindi niyo ako pinansin. Wala kayong naibigay na tulong. Tapos umangat sa buhay. Paparamdam ko rin sa inyo kung ano yung pinaramdam nyo noon. Pero ano po yung pwedeng paraan para mag-heal? Well, hindi lamang yung mga pinagdamutan o pinagkaitan, meron din kasi mga naloko eh. Naloko dahil sa kanilang magandang kalooban na pagbibigay, yung pala swindle pala sila or na-scam sila. Oo. At ganyang karanasan, di ba? Kaya parang ayaw mo na magbigay kasi baka mamaya lokohin ka lang, di ba?
Kasi nasaktan ka na eh. May mga ganyan. Actually, Mhm. maraming ganyan. Kasi marami talaga naluloko ngayon marami talaga nang luloko ngayon, no? Or Kaya, naaabuso, 'di ba nga, Pastor Dave? 'Di ang ba? gaganda po ba? Mhm. Parang Anyway, una-una, go para ahead. ma-heal tayo dyan sa mga masasakit na karanasan na yan, Hmm. kailangan nating malaman na ang sino mang taong gumawa ng masama sa laban sa atin ay pananagutin ng Diyos yan kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga ginawa sa atin. Ito yung pangako ng Diyos sa sulat ni Pablo sa Taga-Roma, chapter 12, verse 19. Sabi rito, mga minamahal, huwag ninyong higanti ang inyong sarili, kundi ipagbayan yon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, kung ikaw man naloko, ikaw ang pinakaitan, patawarin mo na lang. Bahala na ang Diyos sa kanya, no? Kaya yun yung pangalawa. Pangalawa, kailangan din nating malaman na kalooban ng Diyos na patawarin nila o patawarin natin ang mga gumawa ng kasamaan sa atin at ipagkatiwalaan natin hustisya sa Diyos para ang mga pandalangin natin ay tugunin ng Diyos. Kasi kung tayo magkakaroon ng kapaitan at dahil yun, hindi na tayo makapagbigay, hindi rin gusto ng Diyos yun. In fact, yan ang ating mababasa sa paalala ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 11, verse 25 to 26. Ito sabi ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo'y nakatayo na mananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man. So doon sa nakait sa'yo, nagdamot sa'yo, or nangloko sa'yo, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong mga Ama na nasa langit, at mas hindi nadidinggin ang ating panalangin. Ito sinasabi ng Panginoon Hesus, hindi yan sinabing magpatawad ka kung humingi ng tawad. Hindi, ang sabi rito, magpatawad ka kung meron kang anumang laban sa puso mo sa kanino man. Ang Diyos ay nag-uutos sa ating magpatawad, hindi para sa kapakanan ng nakasala, kundi para sa ating Sa'yo. kapakanan. Mhm. Kasi yung nakasala na yon, mananagot sa Diyos yon. Hindi papaligtas yan ng Diyos yon, kundi siya magsisisi sa kanyang ginawa. Pero kung tayo magpatawad, tayo ang napalaya sa bitag ng kapaitan ng puso, at dahil dito, bukas ang langit sa atin. At hindi lamang yon, ay makakaranas tayo ng kapayapaan. So mahalaga ang pagpapatawad para sa ating pakinabangan. Kaya sabi ng Panginoon, patawarin mo muna. Kahit hindi sa lamingan ng sorry, akong bahala sa iyo. Patawarin mo, akong bahala sa iyo. At dahil nagpatawad ka, papakinggan ng aking Ama ang iyong dalangin. At of course, pangatlo, hindi naman dapat natin pagkaitan ang ating sarili sa pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga nagbibigay. Saya naman, di ba, kung ikaw hindi magbibigay sa masakit na karanasan, paano matatanggap ang labis na pagpapala ng Diyos kung hindi tayo magbibigay? Kaya masasabi natin sa Kawikaan, ito sabi ng salita ng Diyos, Kawikaan chapter 11 verse 25, sabi rito, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Bakit? Pagpapalain siya ng Diyos. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan, of course, ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ang ganda po ng kwentong ito. Kasi madalas, di ba, iniisip natin mas mahalaga ang malaki. Mas malaki ang naibigay, mas malaki ang halaga. Pero ipinakita po ni Jesus na hindi ganon ang pagtingin po ng Diyos. Sa dami ng mga taong naghandog tuong araw na yon, hindi siya humanga sa pinakamalaking halaga. Ang napansin nga niya, ang isang dukhang byuda na tahimik lang na naghulog ng 2 kusing. 2 kusing lang, halos walang halaga nga sa mata ng mga tao. Wala nga pumansin eh, pero si Jesus napansin yan. Siya ang pinakamalaki ang naibigay. Yun ang para kay Jesus. Bakit? Dahil hindi lamang po siya nagbigay ng pera. Ibinigay niya ang lahat ng kaya niya at ginawa niya ito ng mga buong pagtitiwala po sa Diyos. At siguro yun din po ang pinakamagandang paalala ng kwentong ito para po sa ating lahat. Hindi tayo ikinukumpara ng Diyos sa iba. Hindi niya tinitingnan kung sino ang pinakamalaki ang naibigay. Ang tinitingnan niya ay kung paano tayo nagbigay, kung ito ba ay nanggaling sa isang pusong tapat at nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung minsan naisip natin na maliit lang ang kaya natin ialay sa Diyos, alalahanin natin ang dukhang byuda. Dahil sa mata ng tao, 2 kusing lang ang hinulog niya. Pero sa mata ni Jesus, yun ang pinakamalaking handog. At baka yun din po ang paalala niya sa atin ngayon.
hindi ang halaga ng ating ibinibigay ang pinakamahalaga, kundi ang pusong nagbibigay.